Limang magkakaanak ang minasakar sa loob mismo ng kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Kabilang sa mga pinatay ang 3 batang magkakapatid. Ang tingin ng pulisya, panggagahasa ang pangunahing motibo ng mga salarin. Posibleng kilala rin daw ang mga ito ng pamilya. At live mula sa San Jose del Monte sa Bulacan, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Pia, Cedric, tahimik at mapayapa at bihira raw ang krimen kung ilarawan ng mga residente dito sa isang barangay sa Santo Cristo nga, dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Itong barangay, itong mismong subdivision na kinatatayuan ko. Pero kaninang umaga ay ginimbal sila ng karumal-dumal na krimen dahil isang ginang, 3 niyang anak at ang lola nito ang pinagsasaksak. Ang ilan sa kanila, ginahasa. Ang dating maingay at masayang tahanang ito sa isang subdivision sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Balot na ngayon ang katahimikan. 5 miyembro ng pamilya Carlos ang natagpo ang patay sa kanilang bahay. Mismong ang padre di pamilyang si Dexter Carlos Sr. ang unang nakakita sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mag-anak. Ang 58 anyos niyang biyanan nakabulagta sa sahig sa sala at walang damit pang ibaba. Halos wala ring saplot ang kanyang misis na si Estrella nang makitang nakahandusay sa mismong tapat ng bukas sa pinto sa likurang bahagi ng bahay. Lalo lamang nanlumo si Dexter nang makaakyat sa kwarto sa ikalawang palapag kung saan naroon ang mga labi ng kanilang 3 anak. May tama ng saksak sa likod ang bunsong si Dexter Carlos Jr., 1 taong gulang. Tama naman sa leeg ang ikinamatay ng 11 taong gulang na si Donnie, habang ang 7 taong gulang na si Ella may saksak sa dibdib at sa tiyan. Puro pinagsasaksak yung bulag na nabiyanan ko, rinipa Kwento ni Dexter, kakauwi lang niya noon mula Makati, galing sa kanyang duty bilang security guard. Wala raw sumasagot sa kanyang mga tawag. Mag-aalas 9 ng umaga kanina. Kaya inakyat na lang daw niya ang gate ng bahay. Pinuntang ko yung mga anak ko kasi nakalak yung kwarto, nilak nila Sinira ko yung kwarto ngayon, nakala ko buhay sila, pati sila patay pala. Hinala ng pulisya, ginahasa ang asawa at biyanan ni Dexter. Maaring kakilala rin daw ng pamilya ang salarin na posibleng hindi lang iisa. Kaya pati mga bata, pinaslang. Napag-alaman namang walang mahalagang gamit sa bahay ang nawala, maliban sa 2 kutsilyo na pwedeng dinala raw ng mga salarin sa pagtakas. Nakita po si Estrella Dizon sa likurang bahagi ng bahay sa may pintuan at nakahandusay din po at walang saplot yung pang-ibabang parte ng kanyang katawan. Yung mga biktima po ay nakahubad po at wala pong saplot sa katawan, so possibly po sila po ay na-rape bago sila pinatay. Kanina masusing sinuyod ng mga otoridad ang bakod sa likurang bahagi ng compound at nakita ang nakataas na mga wire, pati marka sa mga pader. Sa likod ng bahay raw posibleng dumaan ang mga suspect. Sa harap ng trahedya, pilit na nagpapakatatag ang mga naulila na mga biktima. Hiling nila ngayon, agarang hustisya. Kahit man lang sana itinira yung mga anak ko. Hindi, ang babata pa nila yan para mapagbigyan naman sana silang lumaki. Cedric, Pia, patuloy ang ginagawang pagtatanong ng mga otoridad sa mga residente rito sa subdivision na ito dito sa Barangay Santo Cristo. Ang karamihan sa mga tinatanong na yan ay mga kalalakihan na nakikita na frequent dito sa bahay ng mga biktima. At kanina ay sa pagtatanong ng mga otoridad, nakuna natin ang pagtatalo ng mga investigador at ng mga residente. Pwede kang kasuhan dyan? Questioning lang naman, pero tatanungin lang naman. Tatanungin lang naman, sir. Hindi naman arrest, hindi ulitin. Huli mo na lang. Ano patanungin mo? Kami pagkaganyan. Masama. Pia, Cedric, yung 2 lalaking inimbitahan na yan ay natutulog dito sa isang bahay. Siguro mga 2 bahay ang pagitan ng pinangyarihan ng krimen. Nasa loob sila ng bahay ng kinatok ng mga otoridad, ng mga investigador ng PNP. At nakilalang sina Carmelino Ibanez at Ronaldo Pasinos. Pero itong mga kamag-anak niya ay nag-alala at lumapit sa mga otoridad. Nagkaroon ng pagtatalo dahil ang kinakatakot ng mga kamag-anak nitong 2 inimbitahan ay baka raw kung ano ang gawin sa mga kaanak nila, pahirapan or whatever na
pwedeng nangyari nga dahil noong nakaraang mga buwan daw ay may kaanak sila na hinuli at hindi na raw nakita nila mula nung nawala, nung time na kinuha daw ng mga otoridad. Pero ayon naman sa mga otoridad, ito naman na pag-iimbita ay persons of interest. Uulitin ko lang, no, hindi pa sila mga suspect, inimbitahan lang. At pinasok din namin yung bahay, no, nung dalawang kumbaga yung tinutulugan nung dalawang inimbitahan na yan, kasama ang mga tanod ng barangay na nag-imbestiga sa loob. May mga nakita kami roon na mga blood stains na ayon sa mga tanod ay posibleng galing nga dun sa dalawang inimbitahan na persons of interest. Pero idinideny na yan ng kapatid ng isa sa mga inaresto. Ang sabi ay hindi naman daw magagawa ng kanilang kaanak yung karumal-dumal na krimen na yun dahil magkakalapit lang sila rito, magkakapitbahay, magkakakilala at magkakaibigan naman daw sila. Pia at Cedric. Okay, Cesar, pakipaliwanag mo nga ulit, paano yung nangyari na commotion dyan? Ano yung pinagtatalunan nila dyan kanina? At saka gaya nga nabanggit mo kanina, tama ba? Yung dalawa na mga lalaki na nabanggit mo ay considered persons of interest na at the moment, Cesar? Bali, kaya nagkaroon ng pagtatalo kasi parang inimbitahan ng mga investigador yung dalawa dahil may well, according to the family, ang sinabi sa kanilang mga otoridad nung imbitahan ay may nag-text daw na isa sa mga nakita daw sa loob nitong compound na ito, nakita raw nila na naghuhugas ng kamay at may nakita raw na mga blood stain. Yun lang naman yung tinext daw sa pulisya. Kaya itong mga taga-barangay at yung mismong mga otoridad ay pumunta rito sa bakanting bahay. Parang tingin ko inabando na at nakikitulog lang itong dalawang persons of interest na inimbitahan. At maayos naman silang, in fact hindi sila nakikipagtalo yung dalawang inimbitahan. Ang talaga nakipagtalo ay yung mga kaanak dahil nga gaya ng sinabi nila kanina sa akin na natatakot daw sila dahil baka magaya sa mga ginawang tokhang, no? Daw, allegedly, na isang kaanak nila during the tokhang na ginawa rito ay hindi na nakabalik yung pamilya. Pero inassure ng mga otoridad na tatanungin lang, interrogation lang ito, hihingan lang ng impormasyon. Pero kung makakahanap sila ng matibay na ebidensya talaga, ay pwedeng kasuhan. Yun naman ay depende sa makukuha nilang ebidensya. Cedric at Pia. Cesar, yung sa initial investigation, anong sinasabi kung meron man ng mga kapitbahay dyan? Kasi nabanggit mo, subdivision yan, magkakalapit lang yung mga bahay, ano? Meron bang nakarinig o meron bang nakakita ng tao na pumasok doon sa lugar prior to the crime, Cesar? Yun ang problema, Cedric. Maging ang media, maging ang otoridad sa pag-iikot nila, wala pa kami nababalitaan na lumalabas na magsasabi, directly nakita nila na may pumasok na mga kalalakihan sa loob at gumawa ng karumal-dumal na krimen. In fact, yung katabing bahay dito sa likod ko, sa gilid lang ng gate na nakikita nyo sa akin likuran, ay may residenteng nakatira rito, isang pamilya. Wala naman silang nabanggit na narinig or narinig man lang na ingay, sigawan kagabi. So ang iniisip naman ng pamilya nung mga namatay, no, ang sinasabi nila na posibleng pinlano yung ginawang pagpatay dahil nga ayon sa kanila, ang hinala nila, frequent dito sa lugar, posibleng palaging nag-iigib at inaral na yung pasikot-sikot dito sa lugar. At nakausap ko yung padre de pamilya, sabi niya nung nalaman daw niya ito, ang unang pumasok daw sa isip niya ay yung ilan, hindi niya sinasabing lahat kasi magkakaibigan nga raw sila, pero may ilan daw siyang napapansin na yung may kilos at yung kumbaga yung tingin ng ilang lalaki daw na pumapasok sa loob, kumukuha ng tubig, may ibang parang may balak daw according to him. Describe namin kung ano yung itsura, Cedric, pero hindi niya raw ma-describe yung itsura dahil sa dami nga naman daw nang pumapasok para mag-igib sa kanila. Pero sabi niya handa naman daw siyang humarap kung sakaling may ihaharap ang mga otoridad. So ang inaasahan natin sa ngayon, Cedric, ay kung haharap yung dalawang persons of interest at yung padre de pamilya. Pero ang padre de pamilya sa ngayon, Cedric, ay narito sa loob ng bahay, nagluluksa pa rin, nagtirik siya ng kandila. At since nasoko na naman itong compound, ay inaayosan nila. Nakita namin, nagigib sila ng tubig at binubuhusan yung mga mantsa ng dugo sa mga flooring, sa labas ng bahay.
at yung mismong second floor kung saan natagpuan yung tatlo niyang anak. Cedric. Okay, maraming salamat, Cesar Apolinario.